Itong video na to, gagawa tayo ng improvised na tester. Yung mga walang tester, bali ito gagamitin natin. Isang 12 volts, 1 ampere na power supply. Saka light indicator. Mabibili ito sa mga electronic shop. At sounder or piezo. Nagre-range to ng 3 to 24 volts. Mamaya gagamitin natin yan. Itong female DC plug. At tools, pangkat, electrical tape. Okay, let's go. Unahin natin itong power supply. Hindi, dito muna tayo mag-umpisa sa DC plug. Cut muna natin to. Splicing tayo. Yan. Paano mo malalaman kung positive or negative yung DC plug? Yan, itong DC plug. Diba meron yan sa gitna? Yung gitna niya. Paano mo malalaman dyan kung ano? Bali, testing natin gamit tong power supply. Saka piezo sounder. Saksak natin muna. Tapos saksak muna natin. Reminders, no? Wag pa didikitin yung dalawang wire, yung positive saka negative. Possible na masira yung power supply natin. Saksak dito. Bali yun isa. Male DC plug. Itong sa sinaksak natin, female DC plug yan. Bali yung polarity ang hanapin natin dito. Kasi yung pan-testing natin, pwedeng indicator, light indicator, saka sound, may sound siya. Pwedeng wala rin naman, pero mas maganda na meron. Yan, testing natin to gamit tong piezo or sounder. Okay, testing natin to gamit to. Alamin natin kasi ang piezo kasi meron polarity yan. Hindi yan tutunog pag mali yung polarity. Yung polarity is positive or negative. Yun yung polarity. Yan, splicing natin. Yan, testing natin sa yan, ganyan, yan. Yung piezo, yun yung black negative, yung red positive. Yan, testing natin ulit. Yan. Bali, yung red, yung positive, yung walang balat, yun yung negative. Binaligtad naman. Ito yung ito negative, ito positive. Ano siya, magnetic. May tulog siya pero may hina. May hina yung tulog yan. May hina siya. Pero pag tama yung connection, negative, ay positive, negative. Okay, let's carry on. Ito yung positive, ito yung negative. Bali, yung gagawin natin, yung sounder saka yung light indicator, parallel siya. Pareha sila ng connection, positive, negative.
Bali okay lang yung indicator na ano yan, yung indicator, light indicator na magkabaliktad. Wala naman polarity to, pwede itong positive, pwedeng negative, pwedeng baliktad. Testing mo natin. Pakita ko sa inyo yung wala siyang polarity. Yan, umiilaw siya. Yan, umiilaw. Baligtarin ngayon natin. Positive, lagyan natin sa kabila, negative naman ulit sa kabila. Ayan, may ilaw pa rin siya. Kahit baligtad, iilaw yan. Connect na natin tong light indicator saka tong piezo. Splice natin ng konti pa. Tanggalin mo natin sa saksak para maiwasan natin mag-short yung wire na pwede mag-cause na pagkasira ng power supply natin. Ito yung negative. Yan, ito. Ito yung positive. Connect muna natin yung positive dito sa light indicator. Connect muna natin. Yan. Bali, kahit magkabaliktad naman yan, yung light indicator. Pwede yan. Hindi na natin to gamitan ng panghinang. Kaya naman. Pwede naman hindi. Ikot na lang natin. Ayusin na lang natin yung pagka-twist niya. Connect naman natin tong indicator, yung sound indicator or piezo or sounder. Connect din natin sa positive nya. Naka-parallel connection lang tayo dito sa sounder saka yung light indicator. Baga, positive, negative. Tinesting natin kanina yung polarity nito ng sounder, di ba? Yung red, yung positive. Yung walang balat, yun yung negative.
ganito yung connection niyan. Yung positive yung positive ng female DC plug saka yung positive ng sounder magkasama. Di sa light indicator, kahit pagkabaligtad okay lang. Yan, dapat ganyan. Ay, nakalimutan ko kanina, meron pa lang tayong isa pang gagamitin, yung alligator clamp. Isang positive, isang negative. Gagawin natin yung negative, yun yung gagawin natin para siyang switch. Yung positive, yun yung i-connect natin dun sa kabilang connection ng light indicator. Ito, negative dito. Lalagay natin yung negative na yan, lalagay natin dyan yung negative. Mamaya natin gagawin yan. Yan, connect natin yan mamaya yan. Itong positive na alligator clamp, ko-connect natin dito sa kabilang connection ng light indicator. Connect muna natin. Connect na natin tong negative ng piezo or sound. Bali, paparallel natin dito sa alligator clamp na red. Usually itong alligator clamp na red ginagamit siya sa positive. Pero ngayon, connect muna natin siya sa negative. Gagawin lang natin siyang switch. Parang switch ang mangyayari dyan sa positive na na alligator clamp. Kaya nasabing positive kasi red. Usually positive ang red. Pero ang dadaloy dyan ay negative supply.
Mas madali itong gawin pag mayroong panghinang. Hinahin mo lang yan. Mas mabilis. Kaso lang, wala tayong panghinang. Masira. Yan. Yan, ganyan. Parallel connection lang. Ito, yan. Ito yung negative na kanina. Yung tinrace natin kanina, no? Ko-connect na natin tong negative na indicator clamp. Natapos na natin yung connection niya. It's time to lagyan na natin yung electrical tape para maiwasan natin yung short circuit. Sa reminders, no, check na kasi lagi kung nakakonect sa power, kasi minsan nakakalimutan yan. Kasi pag nag-short yan, possible masira yung power supply natin. Kaya mas mabuting nakatanggal siya sa power supply. Kung te-testing mo, siguraduhin mong walang naka-short na wire para iwas masira yung power supply natin. Double check natin. Check natin yung mga wire natin. Lagyan natin electrical tape itong connection ng light indicator sa yung piezo sounder. Yan, maliit yan. Kailangan talaga lagyan yan. Sakto lang matakpan kasi tatakpan din natin ng yan, ng electrical tape. Itong wire, yung wire na yan, yung exposed wire na yan. Lagyan din natin yan. Okay, testing natin. Connect na natin sa supply. Yan. Testing natin.
Pagdikitin lang natin itong yan. Lagyan natin ng tape to, medyo malakas siya. Pampahina ng tunog. Okay, fix na natin yung connection. Yung mga exposed na wire, lagyan natin electrical tape. Tapos na yung connection. Yan yung connection ng wiring yan. Itong ginawa natin improvised tester. Nga pala, pwede rin pala ito gamitin sa pagtitrace ng wire. Case na nag-wiring ka, pwede mo itong gamitin pan-trace ng wire. Pwede rin gawing di battery na lang. Imbis na yung power supply na 12 volts yung gagamitin mo, gagawa ka ng gagawa ka ng male DC plug. Ko-connect mo yung wire nun dun sa may positive. Dapat yung gitna yung positive nun, yung gitna nung bilog, di ba? Dapat yon positive yon. Yung labas nun negative. Yun yung connection nun. Kung gusto mong di battery, yung gagamitin mong battery doon, bali 9 volts na battery yung gagamitin mo in case na gusto mong di battery itong tester na improvise. Pwede yun, gagana yun, tested na yun. Okay, testing ulit natin. Bali, reminders lang, no. Itong tester na to, ginagamit lang to sa mga
hindi tumakbo sa circuit, wire lang or ano lang, cord, basta wala siyang circuit, kunyari charger ba yun, yung tumakbo yun sa circuit, yung connection nun, yung wire nun. Bale, ito testing natin. Ito katulad nito, cord ng audio, test natin. Ito, tetest natin kung okay yung continuity or connection nitong yung wire niya, kung buo yung wire niya. Bali, continuity na lang yung tinetest natin dito. Kung may continuity, kung buo yung linya, yun yun. Saka malalaman natin dito yung connection ng audio jack dun sa may RCA. Yung red, yung negative na alligator clamp dun sa may red na RCA. Tapos yung red na na alligator clamp, yun yung pinapang test ko kung saan nakakonect yung RCA na yung nasa gitna, yung positive yung madalas. Ayan, sa gitna, doon sa gitna, ayan, yung puti. Yung ground naman, yun, ground sa baba. Bali yung ground dyan, yung bilog. Sa gitna, yung sa taas. Ito naman test natin, itong male DC plug. Tetest ulit natin yung continuity niya, yung buo yung wire niya, or kung saan yung connection yung nasa gitna ng DC plug. Madalas kasi yung sa gitna nun positive, yan yung pula. Tapos itong black, yun yung negative, yung kapalibot sa gitna ng pinaka adapter. Pero try pa rin natin. Yung mga first time, yung hindi nakakaagad. Para malaman yung connection, ganito lang. Oh, yan. Yung negative, yung labas. Yan yung labas, oh. Yung positive, yung pula. Kuha tayo ng pako o kaya kahit anong maliit na bagay. Ay, na maliit na bakal. O yan, yung pin, pwede yun. Basta makapasok lang yung sa gitna. Para hanap tayo ng magkakasya doon sa toolbox mo. Yan pa ako, pwede yan. Ito, pwede to. Pa ako na lang. Yung medyo kasya. Yan, kasya to, pa ako. Testing natin. Yun. Nakuha mo yung gitna. Yun yung positive. Gitna. Power supply, masasabi din natin yung tester to. Malalaman kasi natin dito pag umilaw siya, may power. Pag wala siyang ilaw, mayroong power. Ibig sabihin, kung wala siyang power, pag sinaksak natin, may problema yung linya nung saksakan or yung linya ng kuryente nun, may problema yon. Pwede mo rin itong gamitin, tester, tong ginawa natin. Kung naglo-lose siya, malalaman mo. Saksak mo lang to. Itong power supply niya, malalaman mo kung may supply or wala. Dito mo nagtatapos ang ating video. Please follow, subscribe, like and share for more videos. Thanks.